Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang dalagang hinamak, binuli, sinaktan, at pinatahimik ng mga taong mas piniling kampihan ang makapangyarihan. Nang lapastanganin siya ng sariling tiyuhing lulong sa droga, inakala ng salarin na ang kanyang takot ay sapat upang ilibing ang katotohanan. Ngunit hindi ordinaryong dalaga ang kanilang pinagkaisahang apihin. Sa kanyang dugo ay natutulog ang kapangyarihan ng isang matandang angkan ng mga mangkukulam, mga babaeng marunong ibalik sa salarin ang takot, sakit, at kahihiyang ipinataw nito sa iba. Huminga ng malalim at makinig. Sapagkat may mga sumpang hindi nagsisimula sa galit, kundi sa huling luha ng isang taong wala nang malapitan. Simulan na natin ang kwento ng ang dalagang mangkukulam at ang sumpa ng mga nang-api. Paalala, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Naglalaman ito ng sensitibong tema tungkol sa bullying, karahasan, sexual na pang-aabuso, victim blaming, at paghihiganti. Hindi ilalarawan ng lantad ang panghahalay at hindi hinihikayat ng kwento ang pananakit, barang, o pagpatay. Sa liblib na baryo mapayapa ay naninirahan ang 21 taong gulang na si Lyra Mendoza. Kabaligtaran ang pangalan ng baryo ang buhay niya roon. Maganda si Lyra, ngunit hindi iyon ang uri ng gandang napapansin dahil sa mamahaling damit o makapal na kolorete. Mahaba ang maitim niyang buhok, kayumanggi ang balat, at malalim ang mga matang tila laging may iniisip na hindi kayang unawain ng iba. Tahimik siya, mahilig sa halaman, at marunong gumawa ng simpleng langis at tapal mula sa mga halamang itinuro sa kanya ng yumaong lola. Dahil dito, tinatawag siyang kakaiba, baliw, at anak ng mangkukulam. Kapag may gumaling na pilay matapos niyang lagyan ng dahon, sinasabing may orasyon siya. Kapag may nagkasakit matapos siyang insultuhin, siya agad ang sinisisi kahit hindi niya nakausap ang tao. Ulila na si Lyra sa ama at ina. Nakatira siya sa lumang bahay ng ina kasama ang tiyuhin niyang si Ramil, na kababatang kapatid ng kanyang yumaong ina. Noon ay masipag na karpintero si Ramil. Ngunit nang malulong sa ipinagbabawal na gamot, nagbago ang kanyang ugali. Ipinagbili niya ang mga kagamitan sa bahay, ninakaw ang naipong pera ni Lyra, at umuwi lamang kapag kailangan ng makakain o maibebenta. Tiyo, nasaan po ang makinang panahin ni Mama? Ipinahiram ko. Iyon din ang sinabi ninyo sa radyo at singsing ni Lola. Wala nang bumalik. Bahay ito ng kapatid ko. May karapatan ako sa mga gamit dito. Sa akin po ipinamana ni Mama ang bahay. Buhay ka dahil pinayagan kitang manatili rito. Huwag mo akong subukan. Dahil wala pang sapat na kita upang makaalis, tinitiis ni Lyra ang tiyuhin. Nagtatrabaho siya sa maliit na panaderya sa umaga at tumutulong kay Aling Rosa, isang matandang hilot, sa hapon. Anak, lumipat ka muna sa akin. Hindi maganda ang tingin ng tiyuhin mo kapag wala siya sa sarili. Kailangan ko lang makaipon ng kaunti. Kapag iniwan ko ang bahay, ibebenta niya ang natitira kay Mama. Ang bahay ay mapapalitan. Ikaw, hindi. Kaya ko pa po. Iyan ang madalas sabihin ng mga taong wala pang mapagpilian, kaya ko pa. Hindi lamang sa bahay naghihirap si Lyra. Sa panaderya ay madalas siyang pagtripan ni Nakaye, Jomar, at Pilo, mga kabataang mayayaman ang pamilya at sanay na walang sumisita. Si Kaye ang anak ng kagawad. Maganda rin ito, palaging maayos ang damit, at maraming tagasunod sa social media. Naiinis siya sa tahimik na atensyong nakukuha ni Lyra, kahit hindi ito nagpapakitang gilas. Lyra, totoo bang nakikipag-usap ka sa patay? Hindi. Bakit parang galing sa burol ang damit mo?
Baka iyan ang uniforme ng mga mangkukulam. Huwag kayong maingay. Baka kulamin tayo. Tatawa ang grupo habang nagtatrabaho si Lyra. Kapag hindi niya sila pinansin, lalo nilang dinadagdagan ang pang-insulto. Minsan ay nilagyan nila ng putik ang upuang inuupuan niya. Minsan na may itinago ang kanyang tsinelas at pinauwi siyang nakapaa. Isang araw ay kinuha ni Pilo ang maliit na kwadernong naglalaman ng mga resipe ng kanyang lola. Tignan ninyo, mga gayuma. Ibalik mo iyan. Mga halamang gamot lang ang nakasulat dyan. Basahin natin. Baka may pampaganda. Kailangan mo yata. Alaala ko iyan kay Lola. Kung gusto mong kunin, lumuhod ka at sabihin mong hindi ka mangkukulam. Hindi ninyo kailangang maniwala sa akin. Ibalik ninyo lang ang hindi sa inyo. Pinunit ni Kaye ang isang pahina at ipinahid sa mukha ni Lyra ang abo mula sa pugon. Ayan. Mas bagay sa iyo. Kinuna ni Pilo ng video ang dalaga habang pinagtatawanan ng grupo. Hindi lumaban si Lyra. Isa-isa niyang pinulot ang mga punit na pahina habang nanginginig ang kamay. Tama na yan. Nagtatrabaho ang bata. Nagbibiro lang kami, Mang Nardo. Ang biro ay tumitigil kapag hindi natutuwa ang pinagbibiruan. Ngunit hindi naglakas loob ang matanda na magsumbong sa may-ari. Ama ni Kaye ang kagawad na nagbibigay ng permit sa negosyo. Kinagabihan ay kumalat online ang video. Nilagyan iyon ng pamagat na mangkukulam ng mapayapa. Libo-libo ang nanood. May mga hindi nakakakilala kay Lyra, ngunit nagkomento ng masasakit na salita. Hindi nila ako kilala. Bakit parang sigurado silang masama ako? Madaling maging malupit kapag hindi nakikita ang mukha ng umiiyak. Ayoko nang pumasok bukas. Hindi kahinaan ang magpahinga. Pero huwag mong hayaang nakawin nila ang kabuhayan mo. Kinabukasan ay pumasok pa rin si Lyra. Ngunit sa daan ay may mga batang sumisigaw ng mangkukulam at tumatakbo palayo. Huwag mo akong kulamin. Nasaan ang walis mo? Hindi nagalit si Lyra sa mga bata. Alam niyang ginagaya lamang nila ang matatandang natutong gawing libangan ang kahihiyan ng iba. Ang mas masakit ay nang pagbintangan siyang nagnakaw sa panaderya. Nawawala ang 3,000 piso sa kaha. Hindi po ako humawak ng kaha ngayong araw. Nakita ko siyang lumapit kanina. Hindi totoo iyan. Baka kailangan niya ng pambili ng gamit sa pangkukulam. Sa bag ni Lyra ay nakita ang nawawalang pera. Hindi niya alam na palihim iyong inilagay ni Jomar habang kumukuha siya ng harina sa bodega. Hindi akin yan. Tingnan ninyo ang kamera. Sira ang kamera mula pa noong nakaraang linggo. Palagi na lang may dahilan. Sinampal siya ng may-ari at pinalayas ng hindi man lang pinakinggan. Pinagtawanan siya ni Kaye habang naglalakad palabas, dala ang maliit na bag at punit na kwaderno. Hindi ka na makapagmamalaki ngayon. Kailan ba ako nagmalaki sa inyo? Hindi mo kailangang magsalita. Nakakainis ang mukha mong parang mas mabuti ka sa lahat. Hindi ako mas mabuti. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Itinulak siya ni Jomar sa gilid ng kanal. Kumapit si Lyra sa lupa upang hindi tuluyang mahulog. Tinapakan ni Pilo ang mga pahina ng kwaderno bago sila umalis. Walang nagtanong kung nasaktan siya. May ilang dumaan, tumingin at nagpatuloy sa paglalakad. Umuwi si Lyra na maputik, may pasa sa braso at wala ng trabaho. Nadatnan niya si Ramil na naghahalungkat sa lumang aparador ng kanyang ina. Ano ang hinahanap ninyo? Nasaan ang pera mo? Wala na akong trabaho. Pinagbintangan nila akong nagnakaw. Wala akong pakialam. Kailangan ko ng pera. Ipinambili ko ng bigas ang natitira. Nanlilisik ang mga mata ni Ramil. Pawis ang noo at nanginginig ang kamay dahil ilang araw na siyang walang maipambili ng ipinagbabawal na gamot. Nagsisinungaling ka. Wala po talaga.
Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Lyra at itinulak ito sa dingding. Pareho kayo ng ina mo. Akala ninyo mas mabuti kayo sa akin. Bitawan ninyo ako. Ako ang nagpalaki sa'yo. Hindi ninyo ako pinalaki. Kinuha ninyo lamang ang lahat ng iniwan nila. Sinampal siya ni Ramil. Bumagsak si Lyra sa tabi ng kama. Lumapit ang lalaki at isinara ang pinto. Tiyo, wag po. Ang sumunod na ginawa ni Ramil ay hindi na kailangang ilarawan ng lantad. Sapat nang malaman na ginamit niya ang lakas, takot, at pagiging kamag-anak upang lapastanganin ang dalagang dapat sana niyang pinoprotektahan. Paulit-ulit na nakiusap si Lyra na tigilan siya. Ngunit mas pinili ni Ramil na patahimikin ang kanyang pagmamakaawa. Nang matapos ang bangungot ay iniwan niya ang dalaga sa sahig, nanginginig, sugatan, at hindi makapagsalita. Kapag nagsumbong ka, sasabihin kong ikaw ang nangakit. Sino ang paniniwalaan nila? Ang adik o ang tinatawag nilang mangkukulam? Kinuha niya ang huling pera sa aparador at umalis. Matagal na nakahiga si Lyra. Hindi niya kayang tumayo. Pakiramdam niya ay wala na siya sa sariling katawan. Nang subukan niyang huminga ng malalim, sumakit ang kanyang dibdib. Nang subukan niyang sumigaw, walang lumabas na tinig. Paulit-ulit niyang narinig sa isip ang babala ni Ramil at ang tawanan ni Nakaye. Para bang pinagsama-sama ng buong baryo ang kanilang mga kamay upang iparamdam na wala siyang halaga. Pagsapit ng madaling araw ay nagawa niyang gumapang patungo sa banyo at magbuhos ng tubig sa sarili. Kahit gaano karaming tubig ang gamitin niya, hindi nawawala ang pakiramdam ng dumi at takot. Hindi kasalanan ni Lyra ang ginawa sa kanya. Ngunit tulad ng maraming biktima, siya ang unang nakaramdam ng hiya sa kasalanang ginawa ng iba. Kinaumagahan ay natagpuan siya ni Aling Rosa matapos mapansing hindi siya dumating sa kanilang usapan. Lyra, anak, tingnan mo ako. Huwag po ninyo akong hawakan. Hindi kita gagalawin. Nandito lang ako. Umupo ang matanda sa malayo at naghintay hanggang si Lyra mismo ang lumapit. Si Tio Ramil po. Iyon lamang ang nasabi niya bago tuluyang umiyak. Hindi mo kasalanan. Naririnig mo ba ako? Wala kang kasalanan. Dinala siya ni Aling Rosa sa klinika sa kabilang bayan upang masuri, malapatan ng lunas, at maidokumento ang mga sugat. Lyra, ikaw ang magpapasya kung ano ang kaya mong ikwento. Maaari tayong huminto anumang oras. Kailangan ko pong magsumbong. Tutulungan kitang maitala ang lahat ng maingat. May kasama kang mapagkakatiwalaan. Sa unang pagkakataon mula sa nangyari ay naramdaman ni Lyra na may taong hindi nagdududa sa kanya. Ngunit pagbalik nila sa barangay ay hinarang sila ni Kagawad Brando, ama ni Kaye at matagal ng kainuman ni Ramil. Bakit hindi muna ninyo dinaan sa barangay? Pamilya ninyo ang masisira sa demanda. Ang gumawa ng krimen ang sumira sa pamilya, hindi ang nagsumbong. Mabigat ang paratang. Baka nag-away lang sila at pinalalaki ng bata. Hindi ako bata. 21 na ako. At alam ko ang ginawa niya. May nakakita ba? Wala. Mahirap patunayan ang salita laban sa salita. Sa halip na protektahan ang biktima, pinuntahan ng kagawad si Ramil at tinulungan itong magtago. Ipinakalat naman ni Kaye ang kwentong nagsisinungaling si Lyra upang makaganti dahil natanggal sa trabaho. Alam ninyo naman siyang kakaiba. Baka may gusto sa tiyuhin at hindi na pagbigyan. Ang kasinungalingan ay mabilis kumalat dahil mas madaling pag-usapan ang biktima kaysa harapin ang salarin. May nagtanong kung ano ang suot niya. May nagtanong kung bakit sila lamang dalawa sa bahay. May nagtanong kung bakit hindi siya agad tumakbo. Halos walang nagtanong kung bakit pinili ni Ramil na saktan ang sariling pamangkin. Nang magpunta si Lyra sa himpilan, nandoon ang pulis na si Sergeant Mara Villanueva. May medical documentation ka at kasama mong saksi sa kalagayan mo pagkatapos. Kukunin namin ang salaysay mo sa pribadong silid. Sinabi ng kagawad na mahirap patunayan.
Trabaho naming imbestigahan, hindi trabaho ng biktima na kumbinsihin agad ang buong baryo. Nagtago po si Ramil. Hahanapin namin siya. Humingi rin tayo ng protection order at siguraduhing hindi ka babalik mag-isa sa bahay. Maayos ang ginawa ni Mara. Ngunit mabagal ang paghahanap dahil may mga taong nagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ramil. Samantala ay patuloy ang pang-aapi. Isang gabi, hinarang ni Nakaye, Jomar, at Pilo si Lira sa likod ng lumang kapilya. Bawiin mo ang reklamo. Nadadamay ang pangalan ni Papa. Ang tiyuhin ko ang nireklamo ko. Bakit natatakot ang ama mo? Huwag kang matapang. Ilang taon ninyo akong pinahiya. Ngayon lang ako nagsasalita. Kaya ka napapahamak dahil hindi ka marunong lumugar. Hinawakan ni Jomar ang magkabilang braso ni Lira habang kinuha ni Kaye ang cellphone nito. Mag-video ka, Pilo. Sabihin niyang gawa-gawa niya lang ang lahat. Hindi ako magsisinungaling para protektahan kayo. Sinampal siya ni Kaye. Nang tumanggi pa rin, itinulak siya ni Jomar sa lupa at sinipa ni Pilo ang kanyang tagiliran. Hindi nila inulit ang krimeng ginawa ni Ramil, ngunit ginamit nila ang takot na iniwan nito upang muling iparamdam kay Lira na wala siyang kontrol sa sariling katawan. Kapag hindi mo binawi ang kaso, ilalabas namin ang video at sasabihing baliw ka. Kahit ano ang ilabas ninyo, hindi mababago ang katotohanan. Naiwan siyang nakahiga sa damuhan matapos silang umalis. Doon nabasag ang huling bahagi ng kanyang pagtitimpi. Bumagsak ang isang patak ng dugo mula sa kanyang labi sa tuyong lupa. Biglang umitim ang buwan. Nagsitahimik ang mga kuliglig. Mula sa ilalim ng kapilya ay gumapang ang mahahabang aninong tila naghihintay sa kanyang utos. Apo, bakit mo ako tinawag? Sa harap ni Lira ay lumitaw ang espiritu ng lola niyang si Amara. Ito ang babaeng tinawag ng baryo na mangkukulam, kahit marami sa kanila ang palihim na lumalapit dito noon upang magpagamot. Ayoko nang matakot. Ang pagkawala ng takot ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging dahilan ng takot ng iba. Ginawa ko ang tama. Nagsumbong ako. Nagpagamot ako. Nagtiwala ako sa batas. Pero patuloy nila akong sinasaktan. Ano ang hinihingi mo? Ipadama sa kanila ang ginawa nila. Isauli ninyo sa kanila ang bawat takot, bawat sakit, at bawat gabing hindi ako makatulog. Kapag binuksan mo ang pintong ito, pati galit mo ay magkakaroon ng sariling paa. Kung ganoon, tuturuan ko itong kilalanin ang may sala. Hindi nagsagawa si Lira ng anumang ritual na maaaring tularan. Sapat na ang dugo ng kanilang angkan, ang katotohanang pilit ibinaon, at ang mga pangalang kusang lumitaw sa kanyang alaala. Nang tumayo siya, nawala ang mga pasa sa kanyang mukha, ngunit nanatili ang sakit sa loob. Unang siningil ng sumpa si Pilo, ang palaging may hawak ng cellphone tuwing pinapahiya siya. Kinagabihan ay nagising si Pilo sa sunod-sunod na abiso mula sa kanyang mga account. Bakit nag-upload ng kusa ang mga video? Lahat ng lihim niyang kuha sa mga taong pinagtawanan ay sabay-sabay lumitaw online. Ngunit sa bawat video ay hindi mukha ng biktima ang makikita. Siya mismo ang lumilitaw na nakaluhod, umiiyak at nakikiusap na tigilan. Huwag ninyo akong kunan. Tama na. Hindi ako iyan. Sinubukan niyang patayin ang cellphone, ngunit bumukas ang telebisyon, laptop at maging ang lumang radyo. Video lang ba kami sa iyo? Nagbibiro lang kami. Kapag iisa ang umiiyak at marami ang natutuwa, biro pa rin ba iyon? Naramdaman ni Pilo ang bigat ng bawat matang tumingin kay Lira habang nakahandusay ito sa lupa. Hindi siya makagalaw. Ang mga daliri niyang ginagamit sa pag-record ay nanigas sa pagkakahawak sa cellphone. Ilabas mo ang buong video sa likod ng kapilya. Huwag mong putulin ang bahagi kung saan ninyo ako sinaktan. Kapag ginawa ko, makukulong kami. Iyan ang tawag sa pananagutan. Napilitang i-upload ni Pilo ang orihinal na video at ipadala ang kopya kay Sergeant Mara.
Pagkatapos ay bumalik ang galaw ng kanyang mga daliri. Hindi siya namatay. Ngunit mula noon, sa tuwing magtatangkang kumuha ng kahihiyang video, sarili niyang pag-iyak ang lumilitaw sa screen. Sumunod na pinarusahan si Jomar, ang gumagamit ng lakas upang hawakan at saktan ang mga hindi makalaban. Habang naglalakad siya sa palayan ay napansin niyang may aninong sumusunod kahit wala ng araw. Sino iyan? Ginaya ng anino ang bawat ginawa niya kay Lyra. Nang itaas niya ang kamay, hinawakan ng anino ang kanyang braso. Nang tumakbo siya, pinabigat nito ang kanyang mga paa. Unti-unting bumigat ang hangin hanggang pakiramdam niya ay may humahawak sa magkabilang braso at nagtutulak sa kanya sa lupa. Bitawan niyo ako. Iyan din ang sinabi ko. Si Kaye ang nag-utos. Sino ang pumili na sumunod? Ako. Buong gabi siyang nakaluhod sa putik habang paulit-ulit na nararamdaman ang bigat ng takot na ipinadama niya sa iba. Tuwing magsisinungaling siyang napilitan lamang, mas humihigpit ang mga anino. Kusang loob akong nakisali. Pinagtulungan namin siya. Itinanim din namin ang pera sa bag niya. Nang sabihin niya ang buong katotohanan ay nawala ang anino. Natagpuan siya ng mga magsasaka kinaumagahan, buhay ngunit hindi maigalaw ang mga kamay dahil sa matinding panginginig. Nagbigay siya ng sinumpaang salaysay tungkol sa pagnanakaw, pananakit, at banta sa likod ng kapilya. Ikatlong dumating ang sumpa kay Kaye. Sanay siyang humarap sa salamin at kamera. Ngunit isang umaga ay hindi na sumunod sa kanya ang sariling refleksyon. Bakit hindi ka gumagalaw? Dahil pagod na akong magsuot ng mukha mong walang kasalanan. Ngumiti ang refleksyon kahit umiiyak si Kaye. Sabihin natin sa lahat kung ano ang nasa likod ng magaganda mong video. Sa bawat salamin sa bahay ay lumitaw ang eksenang pinunit niya ang kwaderno, itinanim ang pera, sinampal si Lyra, at pinilit itong bawiin ang reklamo. Burahin mo. Sisirain mo ang buhay ko. Iyan ang sinabi ko nang kuhanan ninyo ako. Hindi ko alam ang ginawa ng tiyuhin mo. Nang malaman mo, pinili mo pa ring tawagin akong sinungaling. Nagsimulang marinig ni Kaye ang lahat ng komentong isinulat laban kay Lyra, ngunit pangalan niya ang binabanggit ng bawat boses. Sinungaling. Marumi. Baliw. Walang halaga. Tama na. Hindi ko kayang marinig ito. Pero inaasahan mong kayanin ko. Tumakbo si Kaye sa barangay hall upang humingi ng tulong sa ama. Ngunit saan man siya tumingin ay mukha ni Lyra ang nakikita sa salamin ng bintana, cellphone, at makintab na sahig. Sa harap ng maraming tao ay kusang bumukas ang live video sa kanyang account. Ako ang nagpakalat ng kasinungalingan. Kami ang nagtanim ng pera at nanakit kay Lyra. Tinakot namin siyang bawiin ang reklamo. Sinubukan niyang pigilan ang sariling bibig ngunit nagpatuloy ang pag-amin. Alam kong nagsasabi siya ng totoo tungkol sa tiyuhin niya. Tinulungan ako ni Papa na siraan siya para hindi madawit ang pangalan namin. Nang matapos ang pag-amin ay nabasag ang lahat ng salamin sa paligid. Nakaligtas si Kaye, ngunit nawala ang kanyang kakayahang magsabi ng kasinungalingan. Tuwing susubukan niya, boses ni Lyra ang lumalabas at inuulit ang katotohanan. Sunod na hinatulan ng sumpa si Kagawad Brando. Siya ang gumamit ng pwesto upang pigilan ang reklamo, itago si Ramil at takutin ang mga saksi. Isang gabi ay naiwan siyang mag-isa sa barangay hall. Kusa namang nagsara ang mga pinto at bintana. May tao ba riyan? Mula sa kabinet ay lumabas ang mga reklamong itinago niya sa loob ng maraming taon. Hindi lamang kay Lyra ang mga yon. May sumbong ng asawang sinaktan, batang pinagbantaan, trabahador na hindi binayaran, at pamilyang pinalayas dahil wala silang koneksyon. Bakit hindi ninyo kami pinakinggan? Kulang ang ebidensya. O kulang ang perang maibibigay namin? Nagsimulang pumulupot sa kanyang mga paa ang mahahabang papel. Sa bawat kasong itinago niya ay nadaragdagan ang bigat hanggang hindi na siya makatayo. Nasaan si Ramil?
Hindi ko alam. Humigpit ang mga papel. Nasaan siya? Sa abandonadong babuyan ni Mang Silvo. Doon ko siya pinagtago. Sino ang nagbayad sa pagkain at droga niya? Ako. Para huwag siyang mahuli at madawit si Kaye sa pananakot. Kusa namang tumawag ang telepono sa opisina ni Sergeant Mara. Narinig at na-record nito ang pag-amin. Kagawad Brando, manatili kayo riyan. Papunta na kami. Sinubukan niyang tumakas ngunit wala ng pinto ang barangay hall. Sa bawat dingding ay may isang matang nakatingin, mga mata ng mga taong pinili niyang huwag makita. Nang dumating ang pulis ay natagpuan siyang buhay, ngunit nakaluhod sa gitna ng lahat ng reklamong itinago niya. Inaresto siya dahil sa obstruction, pananakot sa saksi, at pagtulong sa pagtatago kay Ramil. Hindi lahat ng kaparusahan ay kamatayan. Para kay Brando, ang mas mabigat na sumpa ay ang mabuhay habang isa-isang lumalabas ang mga kasong akala niya ay tuluyan na niyang nailibing. Ngunit may isa pang taong kailangang harapin ni Lira, ang tiyahin niyang si Sela, kapatid ni Ramil. Alam ni Sela na gumagamit ng droga ang kapatid at ilang beses nang nahuling pumapasok sa silid ni Lira kapag lasing. Sa halip na kumilos, pinili nitong sabihin kailangan lamang unawain si Ramil. Pamilya pa rin natin siya. Kapag nakulong, sino ang tutulong sa kanya? Sino po ang tumulong sa akin? Hindi ko alam na aabot sa ganoon. Ilang beses akong humingi ng tulong. Akala ko nag-aaway lang kayo. Hindi direktang nanakit si Sela, ngunit ang paulit-ulit na pagbaliwala niya ay nagbigay kay Ramil ng pagkakataong magpatuloy. Kinagabihan ay nagising siya sa mahinang pagkatok mula sa loob ng aparador. Tia, pwede po ba akong tumira sa inyo kahit isang linggo? Wala akong lugar para sa problema ninyo. Mula naman sa ilalim ng kama ay narinig niya ang boses ni Lira noong humingi ito ng tulong matapos manakawan ng tiyuhin. Natatakot po ako sa kanya. Huwag mong galitin para hindi ka saktan. Sa bawat pinto ng bahay ay lumitaw ang mas batang Lira, kumakatok at humihingi ng matutuluyan. Ngunit sa tuwing lalapitan ni Sela ay biglang nagsasara ang pinto at boses niya mismo ang sumasagot. Huwag mo akong idamay. Magdamag siyang naghanap ng labasan ngunit walang pintong bumukas. Lira, patawarin mo ako. Natakot akong akuin ang problema kaya iniwan kitang mag-isa. Ang paghingi ng tawad ay simula lamang. Tumestigo ka. Kinaumagahan ay bumalik ang mga pinto. Pumunta si Sela sa himpilan at nagbigay ng salaysay tungkol sa pagnanakaw, pagbabanta, paggamit ng droga, at mga pagkakataong pinagtakpan niya ang kapatid. Hindi siya pinatay o sinaktan ng sumpa. Ngunit mula noon ay hindi siya makapagsara ng pinto kapag may taong humihingi ng ligtas na masisilungan. Sa wakas ay nalaman ng pulis ang taguan ni Ramil. Ngunit nang sumugod ang mga otoridad sa abandonadong babuyan ay wala na siya roon. Mainit pa ang pagkain. Kadarating lang natin nang makaalis siya. May nagbabala na naman sa kanya. Nakabantay ang mga tauhan ko sa mga daan. Hindi siya makalalayo. Hindi pulis ang unang nakakita kay Ramil. Naghihintay si Lira sa lumang bahay kung saan nagsimula ang lahat. Bumalik ang tiyuhin upang kunin ang alahas ng ina niya na nakatago sa ilalim ng sahig. Akala mo mapakukulong mo ako? Hindi ako ang magpapakulong sa iyo. Ang ginawa mo. Walang maniniwala sa mangkukulam. Marami nang nagsalita. Nasa pulis na ang medical report, video at mga salaysay. Kung mawawala ka, mawawala rin ang kaso. Lumapit si Ramil na may hawak na kutsilyo. Ngunit sa bawat hakbang ay humahaba ang pasilyo. Ang maliit na bahay ay naging tila walang katapusang lagusan. Ano ang ginawa mo? Wala pa. Ikaw ang nagdala ng sarili mo rito. Bumukas ang mga pinto sa magkabilang panig. Sa unang silid ay nakita ni Ramil ang batang Lira na nagtatago habang nagtatalo ang mga magulang nito tungkol sa kanyang pagnanakaw.
Sa ikalawa ay nakita niya ang pamangkin na nagtitipid ng pagkain habang ibinebenta niya ang mga gamit sa bahay. Sa ikatlo ay narinig niya ang pagmamakaawang pinili niyang huwag pakinggan. Isara mo ang mga pinto. Ilang pinto ang isinara mo sa akin? Tumakbo siya, ngunit bumabalik lamang sa silid na pinangyarihan ng kanyang krimen. Hindi ipinakita ng sumpa ang panghahalay. Sa halip, ipinadama nito sa kanya ang takot, kawalan ng kontrol, pagkahiwalay sa sariling katawan, at pagkasira ng tiwala na iniwan niya kay Lyra. Sa loob ng ilang minuto ay naranasan niya ang bawat gabing nagising ang dalaga sa bangungot, bawat pagkakataong natakot itong makarinig ng yabag, at bawat sandaling sinisi nito ang sarili. Tama na. Hindi ko kayang maramdaman ito. Pero inaasahan mong dalhin ko habang buhay. Wala ako sa sarili. Dahil yon sa droga. Ang droga ay hindi pumili para sa iyo. Ikaw ang pumili na saktan ako. Patawarin mo ako. Haharap ka sa batas. Bumalik sa normal ang bahay. Nasa labas na ang patrol car ni Sergeant Mara. Ramil Mendoza, ibaba mo ang kutsilyo at lumuhod. Saglit na tila susuko ang lalaki. Ngunit nakita niya ang bukas na bintana at tumakbo patungo rito. Sa labas ay naghihintay ang makapal na anino ng isang matandang babae. Ang batas ang naghihintay sa harap. Bakit sa dilim ka tumatakbo? Lumayo ka. Sinaksak niya ang anino. Dumikit sa kanyang kamay ang maitim na anyo at umakyat sa kanyang braso. Naramdaman niya ang sakit ng lahat ng taong ninakawan, sinaktan, at pinagtaksilan niya bago pa man ang krimen kay Lyra. Bumagsak siya sa lupa at hindi na makatayo. Itapon mo ang kutsilyo. Sumuko ka, Tiyo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Hindi ako makukulong. Sa halip na bitawan ang sandata ay sumugod siya kay Lyra. Bago siya makalapit ay bumuka ang sarili niyang anino at nilamon ang kanyang mga paa. Hindi siya pinunit o nilapa. Pinigil lamang siya nitong gumalaw habang paulit-ulit na bumabalik ang lahat ng takot na ipinataw niya. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng sariling mga kasalanan. Nang lapitan siya ng mga pulis ay wala na siyang buhay, ngunit nakarecord sa body camera ang pagtatangka niyang saksakin si Lyra at ang mga salitang tumanggi siyang sumuko. Tapos na ang paghahanap kay Ramil. Ngunit hindi pa tapos ang galit ni Lyra. Habang kumakalat ang balita, nagsimulang magkasakit sa takot ang mga taong tumawa, nanood, at nagpakalat ng kasinungalingan. Ang mga anino sa ilalim ng kapilya ay patuloy na humihingi ng pangalan. Sino pa ang nanahimik? Sino pa ang tumawa? Sino pa ang nagduda? Lahat sila. Biglang lumamig ang buong baryo mapayapa. Nagsara ang mga bahay. Nagtago ang mga pamilyang minsang ginawang tsismis ang kanyang pagdurusa. Kaya nanilira na ipadama sa buong baryo ang sakit na dinala niya. Ngunit bago niya ibigay ang huling utos ay may batang humawak sa kanyang damit. Ate Lyra, masama rin po ba ako? Si Tessa yon, 10 taong gulang na minsang nag-iwan ng pagkain sa labas ng bahay niya nang walang gustong lumapit. Hindi, Tessa. Pero hindi rin po ako nagsalita ng inaapi kayo. Natakot po ako kay Ate Kaye. Bata ka. Hindi mo tungkuling harapin mag-isa ang matatandang marahas. Si Mama po, naniwala sa inyo. Pero natakot siyang madamay kami. Lumapit din si Aling Rosa at Sergeant Mara. Hindi lahat ng nabigong tumulong ay kapareho ng taong nanakit. May duwag, may nalito, may natakot, at may tunay na nagsisi. Nasa amin na ang ebidensya. Haharap sa batas ang mga buhay na sangkot. Huwag mong parusahan ang batang walang kakayahang lumaban. Lahat sila. Lahat sila. Naramdaman ni Lyra na ang sumpa ay hindi na lamang sumusunod sa kanyang kagustuhan. Gusto nitong lumaki, humanap ng mas maraming pangalan, at gawing sala ang bawat pagkukulang. Ito ang babala ko. Kapag galit ang pinakain mo, hindi ito marunong mabuso. Paano ko ito pipigilan?
Piliin mong kilalanin ang pagkakaiba ng salarin, kasabwat, natakot at inosente. Humarap si Lyra sa mga anino. Ang direktang nanakit, nagsinungaling, nagbanta at nagtago sa salarin ay mananagot. Ang mga nagsisi ay magsasalita at tutulong itama ang kanilang pananahimik. Ngunit walang batang walang sala, pamilyang walang alam, o taong tunay na tumulong ang inyong gagalawin. Umungal ang mga anino at sinubukang pumulupot sa kanyang katawan. Sa halip na umatras ay tinanggap ni Lyra ang sakit na ibinabalik nila. Ako ang tumawag sa inyo. Ako ang magtatakda kung saan ito matatapos. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga direktang sangkot at pagkatapos ay isinara ang sumpa sa sariling anino. Nawala ang lamig sa baryo. Muling tumunog ang mga kuliglig. Ngunit mula noon ay may maitim na guhit sa palad ni Lyra, paalala na ang galit ay hindi nawala, kundi pinili lamang niyang kontrolin. Dahil sa mga video, pag-amin, medical documentation, at salaysay ng mga saksi, kinasuhan sina Kaye, Jomar, Pilo, at Kagawad Brando ayon sa kanilang ginawa. Inimbestigahan din ang may-ari ng panaderya dahil sa pananakit at pagpapalayas kay Lyra nang hindi sinusuri ang katotohanan. Nabawi ang pangalan ng dalaga, ngunit hindi nangangahulugang biglang nawala ang trauma. May mga gabing natatakot pa rin siyang matulog. May mga yabag na nagpapabilis ng kanyang paghinga. May mga saradong pintong nagpapaalala ng nangyari. Ang paggaling ay hindi tuwid na daan. May araw na magaan at may araw na babalik ang sakit. Hindi ibig sabihin noon na mahina ka. Pakiramdam ko po, nanalo sila kapag natatakot pa rin ako. Hindi nila pag-aari ang takot mo. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ang pagpili mong mabuhay kahit naroon pa iyon. Unti-unting natutong humingi ng tulong si Lyra sa halip na dalhin mag-isa ang lahat. Tinulungan siya ni Aling Rosa na buksan ang maliit na tindahan ng halamang gamot at pananahi. Si Tia Sela naman ay naglaan ng isang silid sa bahay bilang pansamantalang kanlungan para sa mga babaeng tumataka sa karahasan. Hindi ko mababawi ang pintong isinara ko sa iyo. Pero maaari kong buksan ito para sa susunod na hihingi ng tulong. Gawin ninyo dahil tama, hindi para patawarin ko kayo agad. Naiintindihan ko. Hihintayin ko ang panahon mo. Hindi agad nagpatawad si Lyra. Hindi obligasyon ng biktima ang magbigay ng kapayapaan sa taong nabigong protektahan siya. Ngunit pinili niyang huwag gawing tanikala ang galit sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon ay naging alamat sa mga karatig baryo ang dalagang may maitim na palad. Sinasabing lumilitaw siya kapag may babaeng pinatatahimik, batang binubuli, o biktimang sinisisi sa kasalanan ng nang-abuso. Hindi raw niya agad kinukulam ang salarin. Una siyang nag-iwan ng salamin upang makita nito ang ginawa. Ikalawa siyang nagbubukas ng pinto upang bigyan ito ng pagkakataong umamin at sumuko. Kapag pinili pa rin itong manakit, saka lamang lumilitaw ang mga anino ni Lola Amara. Ngunit mas madalas ay hindi sumpa ang ginagamit ni Lyra. Dinadala niya ang biktima sa ligtas na lugar, tinutulungan itong magpagamot, magtago ng ebidensya, magsumbong, at makahanap ng taong mapagkakatiwalaan. Ang pinakamahalagang kapangyarihan ay hindi ang kakayahang gumanti. Ito ang kakayahang paniwalaan ang taong halos mawalan na ng tiwala sa sarili. Kaya para sa mga nakararanas ng bullying, pang-aabuso, o sexual na karahasan, tandaan nyo, hindi niyo kasalanan ang piniling gawin ng salarin. Ang inyong damit, katahimikan, pakikipagkaibigan, pagpunta sa isang lugar, o pagiging kamag-anak ng nang-abuso ay hindi pahintulot upang saktan kayo. Ang kawalan ng kakayahang lumaban, pagsigaw, o agad na pagsumbong ay hindi nangangahulugang pumayag kayo. Ang katawan at isip ay may iba't ibang tugon sa panganib. May lumalaban, tumatakbo, naninigas, natutulala, o sinusubukang pakalmahin ang salarin upang mabuhay. Kung ligtas, lumapit sa mapagkakatiwalaang kapamilya, guro, doktor, social worker, Val's desk, pulis, abogado, o organisasyong tumutulong sa mga biktima. Magpagamot at magpadokumento sa lalong madaling panahon kapag kaya, ngunit tandaan na karapat-dapat pa rin kayong pakinggan kahit lumipas na ang oras bago kayo nakapagsalita.
Para sa mga nakaririnig ng sumbong, huwag unang itanong kung bakit hindi lumaban, bakit hindi umalis, o bakit ngayon lamang nagsalita. Sabihin munang naniniwala kayo, ligtas siya sa inyo, at tutulungan niyo siyang makahanap ng wastong suporta. Para sa mga nakikisabay sa bullying, tandaan sina Kaye, Jomar, at Pilo. Ang pagkuha ng video, pagpapakalat ng tsismis, pagtawa, pagtatago ng ebidensya, at pananakot sa biktima ay hindi simpleng pakikisama. Bahagi iyon ng pananakit. Para sa mga opisyal at nakatatanda, ang kapayapaan ng pamilya o pangalan ng barangay ay hindi dahilan upang itago ang pang-aabuso. Walang dangal na napoprotektahan sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa biktima. Ang pinoprotektahan lamang noon ay ang salarin. At para sa mga taong nag-isip na gumanti dahil pakiramdam nila ay walang nakikinig, tandaan si Lira. Ang kanyang sumpa ay naglantad ng katotohanan, ngunit muntik din itong madamay ang mga inosente at gawing bagong bilanggo ng galit ang mismong biktima. Ang katarungan ay hindi dapat magmana ng kalupitan ng salarin. Mas makapangyarihan ang pagligtas sa biktima, pag-iingat ng ebidensya, pagpapapanagot sa may sala, at pagbabago sa sistemang pumayag na magpatuloy ang pananakit. Hanggang ngayon, sa Baryo Mapayapa, may lumang kapilyang hindi nilalapitan ng mga sinungaling tuwing kabilugan ng buwan. Kapag may taong nagkalat ng kahihiyan ng iba, biglang lumilitaw sa kanyang cellphone ang sariling mukha na umiiyak. Kapag may malakas na humawak sa taong ayaw magpahawak, gumagapang ang anino nito at ibinabalik ang bigat ng kanyang kamay. At kapag may salaring nagsasabing walang maniniwala sa biktima, may maitim na palad na lumilitaw sa pinakamalapit na salamin. Hindi mo kailangang paniwalaan ang takot niya. Kailangan mo lamang harapin ang ginawa mo. Sinasabing sa likod ni Lira ay nakatayo pa rin ang espiritu ni Lola Amara, handang buksan ang mga pintong pilit isinasara ng kasinungalingan. Ngunit sa tabi niya ay naroon din sina Aling Rosa, Dr. May, at Sergeant Mara, mga taong nagpapatunay na hindi kailangan ng sumpa upang maging sandigan ng inaapi. Minsan, sapat ang pakikinig. Minsan, sapat ang paniniwala. At minsan, ang pinakamalakas na mahika ay ang pagbukas ng pintong matagal nang hinihintay ng isang taong humihingi ng tulong. Ngunit kung ikaw ang dahilan kung bakit umiiyak ang isang walang kalaban-laban, mag-ingat ka sa sarili mong anino. Dahil maaaring hindi ka hanapin ng dalagang mangkukulam. Maaaring ang ginawa mo mismo ang marunong humanap ng daan pabalik sa iyo. Wakas.